Welcome to Jesus Christ Bible Baptist Church. Tayo po ay tumayo. Muli, buksan po natin ang ating mga Bible sa 3 John. Basahin po natin muli ang whole chapter, verses 1 to 14, 3 John. Salitang pagbasa po, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 14. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Verse 1. The elder unto the beloved Jesus, whom I love in the truth. Verse 2 kayo po. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Verse 4. I have no great joy that fear that children walk in truth. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Verse 6. Which have borne witness of the charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after godly sort, thou shalt do well. Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. Verse 8. We therefore also receive such that we might be called first in the truth. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. Verse 10. Wherefore, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words, and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbidden them that good, and cast them out of the church. Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Verse 12. The very Jews have done good work for all men, and of the truth itself, yea, and we also their record, and we know that our record is true. I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee. Verse 14. Altogether ready we. But at last I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee, our friends all of thee, great thy friends by names. Tayo po natin yung mga pumikit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, kadakilaan na ginawa po sa aming pong buhay, na ang mga biyayang ito, mga pagpapala na aming pong tinanggap ay hindi na po namin mabilang pa. Salamat na hindi ka po nagsasawa, na kami po ay i-bless, pagpalain sa aming pong buhay. Salamat po Ama sa kalakasan, kalusugan na inyong pong kaloob. Salamat din po sa katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan, sa buhay na walang hanggan, katiyakang langit, kaligtasan. Salamat po sa patuloy mong paggabay sa amin, pagbibigay sa amin ng knowledge at wisdom. Dalangin ko po ang Diyos sa umagang ito, patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo, sa isman ito, sa salita, sa gawa. Kami po ang Diyos ay patawarin mo, Banal Espiritu, patawarin mo po kami, pakalinisin mo po kami, at ihanda mo po ang aming puso at isipan sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Salamat po sa umagang ito na muli ay kami po ay malayang makakapag-aral ng inyong pong banal na salita. Dalangin ko po aming Diyos, kaawaan mo po at kahabagan ng bansang Israel. Igawad mo po sa kanila ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel, na mga taga-Israel po ay tanggapin sa palatayanan ang aming pong Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa po Panginoon, patuloy namin ihayag ang katotohanan, mabuhay kami sa katotohanan, manindigan po kami sa katotohanan. Salamat po sa mga mananampalataya na talagang nagpatuloy na buhay sa katotohanan. Salamat po na kami po ay naabot ng inyong pong banal na salita. Kayo po ang kikilos at gagawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po muli ako sa inyong pong likuran. Nawa ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo po
po ang gawain po dito sa mataas na kahoy, pagpalain po mga kapatiran po dito, at patuloy po po igawan sa bansang ito ang kapayapaan. Ito po ay aking dalangin ng may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Dito po sa third John na ating po binasa, isang chapter lang naman po ito. Dito po ay 6 na beses na binanggit ang salitang truth. Sabi po ng verse 1, the elder unto the well-beloved Jesus, whom I love in the truth. So yan po, binanggit po dito sa verse 1 ang salitang truth. And then verse 3, dalawang beses po, for I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. And then verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. And then verse 8, sabi pa rin po dito, we therefore ought to receive such that we might be fellow helpers to the truth. So binanggit pa rin po sa verse 12 yung salitang truth. Demetrius had good report of all men and of the truth itself, yet, and we also bear record, and we know that our record is true. Mga kapatid, mga minamahal, binigyan po pansin dito sa mga talata na ating binasa ang salitang truth o yung katotohanan. At ang title po ng mensahe this morning, mga kapatid, Walk in Truth. Napakahalaga po ng katotohanan. Napakahalaga po ng katotohanan. Sa korte o sa Supreme Court o sa husgado, kapag hindi umiral ang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal, kawawa ang taong makukulong. Kapag hindi umiral ang katotohanan na, halimbawa, yung taong isinasaktan ay wala naman talagang kasalanan, pero hindi umiral ang katotohanan at nanatili yung kasinungalingan, nakakaawa ang taong ito kung siya'y mapaparusahan sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. At napakapalad naman o napakaswerte naman ng taong hindi mapaparusahan dahil umiral ang kasinungalingan. Kaya napakahalaga po ng katotohanan sapagkat kapag hindi umiral ang katotohanan, mapapawalang sala ang tunay na mayroong kasalanan. Amen po ba? Makakalaya ang taong mayroon talagang kasalanan. So ganun po kahalaga ang katotohanan. Sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po ng katotohanan. Napakahalaga na tayo bilang tayo tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, ay dapat namumuhay na sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Mahirap pong sabihin o nakakalungkot sabihin na mayroon pong mga Kristiyano na namumuhay sa kasinungalingan at hindi sa katotohanan. Walk in truth, mga kapatid. Ito ang nais ng Diyos sa atin na talagang tayo po ay dapat lumalakad o namumuhay sa katotohanan. Sa akin pong buhay, nung ako po ay hindi pa Kristiyano, naranasan ko po ang mamuhay sa kasinungalingan. Naranasan ko po ang mamuhay sa kasinungalingan na talagang hindi ko ipinalam sa aking mga mahal sa buhay ang mga tunay na nangyari sa aking buhay. Kumbaga, maaaring maganda ang aking intensyon, subalit nakakalungkot lamang pong sabihin na sa aking buhay ay naranasan ko ang mamuhay sa kasinungalingan sapagkat hindi ko sinasabi ang totoo sa kanila. Kumbaga talagang sinasabi ko nga po sa inyo, the great pretender. I am the great pretender. Yun po yun. So mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos, kahit masakit ang katotohanan, talagang ganun po, masakit po talaga ang katotohanan, nais ng Diyos na tayo ay dapat mabuhay o lumalakad sa katotohanan. Mga kapatid, una, upang tayo po'y lumakad sa katotohanan, there is a requirements. Kailangan po meron talagang requirements. The requirements una titignan po natin dito sa 3 John verse 3 and 4. Ano yung verse 12? Verse 3 and 12. Sabi po ng verse 3, for I
rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth. Testified of the truth. And then verse 12, tingnan niyo po yung Bible sa verse 12, mga kapatid. Demetrius had good report of all men and of the truth itself, yea, and we also bear record. So mga kapatid, mga minamahal, ang paglakad o pamumuhay sa katotohanan ay tunay na nangangailangan po ito ng requirements. Unang requirements po mga kapatid, kailangan po yung attestation or evidence. Evidence na talagang ikaw ay nasa katotohanan. Mahirap sabihin tinanggap natin si Kristo sa puso natin. Mahirap sabihin na tayo nasa katotohanan. Pero walang nakikitang ebidensya. Walang nakikitang ebidensya sa ating buhay. So ipakita mo ano yung ebidensya na ikaw ay nasa katotohanan. Diba? Ano ang ebidensya na ikaw ay nasa katotohanan? Ano yung patutuo na ikaw ay nasa katotohanan? Mahirap sabihin natin tayo nasa katotohanan, tapos tayo ay nagsusugal pa rin. Mahirap sabihin natin na tayo nasa katotohanan, tapos tayo ay nagsisinungaling. Mahirap sabihin natin tayo nasa katotohanan, pero tayo ay nakikipag-away. Mahirap sabihin tayo nasa katotohanan, pero tayo ay gumagawa ng masama. Kailangan po ng ebidensya. We need attestation. Yung po yung requirements na talagang ikaw ay nasa katotohanan. Masabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mahirap sabihin natin tayo nasa katotohanan ngayon. Pero ang ating mga pinopost sa Facebook ay mga walang kwentang bagay. Ang ating pinopost sa Facebook ay mga kasalanan. Amen po ba? Dapat ang ating nang pinopost sa social media, sa Facebook, ay kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang makakapagbigay kaluguran sa Diyos. Mahirap naman ay popost natin sa Facebook ay yung mga, sabihin na natin yung mga LGBT. Diba? Yung pagsusuot ng hindi maganda. At ipopost natin sa Facebook ay yung mga awiting makamundo. Sumasasabi pa na tayo na sa katotohanan kung hindi naman tayo kung tayo naman ipatuloy pa rin nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Amen? So mahirap sabihin na sa katotohanan tayo, pero tayo po'y nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. So we need evidence, we need attestations. Yun po ang requirements. Ipakita mo talaga na ikaw ay talagang nasa katotohanan. Mahirap sabihin natin na tayo Kristiyano na, tapos tayo ay nag-bake. Mahirap sabihin Kristiyano na tayo, tapos tayo nagkakating classes. Diba? Mahirap sabihin tayo Kristiyano, pero tayo nangungopya, nanunulan tayo, hindi tayo nag-aaral. Amen po ba? So mahirap. So kung talagang tayo ay nabubuhay na sa katotohanan, kailangan mayroon pong ebidensya, mayroong patutuo na talagang tayo po'y nagbago sa ating buhay. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung requirements, attestation, evidence. Mayroong patutuo na talagang nabago. Kaya sabi po ng verse 11, tingnan niyo po ang verse 11, ng inyong pong Bible, 3 John verse 11, Beloved, follow not that which is evil. Huwag mong sundin, huwag mong gawin kung ano yung masama. Mabuti ba nagkakating classes? Diba hindi? Kaya ka nga estudyante para mag-aral. Ay bakit magkakating classes? Mabuti ba nangungopya? Diba hindi? So estudyante ka, dapat mag-aral ka. Amen? So mga kapatid, yung po sabi po ng Bible, follow not. So huwag natin sundin, huwag natin gawin kung ano ang masama. Mabuti ba ang nagbe-bake? Di ba hindi? Masama ang nagbe-bake. Di ba? Nagtatrabaho ka, tapos gagastusin mo lamang sa pagbibisyo. Nag-aaral ka, yung baon na ibibigay sa iyo, gagastusin lamang sa pagbibisyo. Ibinigay yan, baon sa iyo, para pambayad sa mga project or panggastos sa mga Xerox copy or photocopy, di ba? Pero inuubos sa walang kwentang bagay. So hindi natin pwede sabihin na tayo na sa katotohanan, pero ginagawa natin ay masama. Na ginagawa natin ay kasalanan. So ito po sabi po dito, follow not, beloved. Tinawag pa talagang beloved, minamahal. So follow not. Kasi dito po talaga,
yung mga sinulatan po dito ni John, ay talaga sila po ay nasa katotohanan. Kaya sabi nga po ni John sa verse 4, sabi po dito, sa verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Yun ang kagalakan po ni Apostol John, ni John the Beloved, na talagang naririnig niya at mayroong nagpapatotoo na na si Jesus. Diba? Si Jesus ay talagang namuhay sa katotohanan. Amen? So mahirap sabihin natin na tayo na sa katotohanan, pero naghahari sa ating puso yung galit, naghahari sa ating puso yung inggit. Mga kapatid, mga minamahal, kaya nga ang utos, love one another. Kapag binasa ninyo, beginning 1 John, 2 John, nandiyan po yung salitang love one another. So love one another, huwag mo itong gagamitin, nasasabi mo, Pastor, love one another, pwede ko palang ibigin yung kapwa ko lalaki. Diba? Mali po yun. Hindi po ganoon ang tamang interpretation doon. Na love one another, mamahalin mo yung kapwa mo babae, pakakasalan mo kapwa mo babae, pakakasalan mo kapwa mo lalaki. Mali po yun. Ang love one another na tinutukoy po dito sa Bible, mga kapatid, mga minamahal, yung brotherly love. Amen? Baka sabihin mo naman, Pastor, love one another, pwede pala akong magmahal ng 2, 3. Diba? Ako nga, di pa nakakaisa, magdadalawa ko. Mga kapatid, mga minamahal, isa lang ang dapat mahalin. Amen? Isa lang. So mga kapatid, yun po ang ibig sabihin na tayo po'y dapat mabuhay o lumalakad sa katotohanan. We need attestation. Yun po yung unang requirements na kailangan makita sa atin yung evidence, yung proof, ano yung patunay na ikaw ay nasa katotohanan. Dapat, kung talagang ikaw ay nasa katotohanan na ngayon, yung mga masasama mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Amen. Huwag mo nang gagawin pa kung ano ang masama. Huwag mo nang gagawin pa kung ano yung kasalanan. Kung ikaw ay nagsusugal, kung ikaw ay nagbibisyo, kung ikaw ay nagsisinungaling, dapat ang mga yan ay hindi mo na ginagawa. So kung ikaw ngayon ay nasa katotohanan, ipapabuhay mo talaga kung ano ang natutunan mo sa Bible, sa salita ng Diyos, kung ano yung ipinuturo na kabutihan ng salita ng Diyos. Yun ang ating ipapamuhay. Ay doon po sa ibang denominations, ipinapamuhay yung mali. Opo, maraming asawa si Solomon. Opo, maraming asawa si King David. Diba? Pero hindi naman po sinabi ng Bible na mag-asawa ka ng marami. Amen? So, ang sabi talaga sa Bible, has a husband with one wife. Na ang asawang lalaki ay mayroong isang asawang babae. Amen? Na wala pong utos sa Bible na bawal mag-asawa. Wala pong utos sa Bible. Ang sabi pa nga ng Bible ng ating Panginoon na talagang multiply. Di ba? Magpakarami. So magpakarami, nakakapagtaka na dami yung mga LGBT. Nakakapagtaka na dami ang LGBT. Hindi naman nanganganak. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung unang requirements, attestations, or evidence. Pangalawa, ang sabi po dito sa 3 John verse 5, pangalawang requirements para masabi na talagang ikaw ay lumalakad sa katotohanan. Beloved, thou doest faithfully. Thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. So mga kapatid, ang requirements po para masabing ikaw ay nabubuhay sa katotohanan, yung allegiance mo, yung katapatan mo, yung faithfulness mo, yun po yung requirements po doon. Hindi masasabing na sa katotohanan ka kung hindi ka naman nagiging tapat. Di ba? Kung hindi ka naman nagiging tapat. Na halimbawa, ngayong araw na ito, talagang ito ay banal na banal. Di ba? Ngayong araw na ito ay napakaganda ng suot mo. Araw ng linggo na talagang mahabang-mahaba ang suot mo. Araw ng linggo na talagang ito ay bihis na bihis. Araw ng linggo na talagang namumupo din yan, diba? Po at opo, diba? Araw ng linggo na talagang nakikinig ng salita ng Diyos.
Pero pagdating ng Monday to Friday to Saturday, ano ang buhay natin? So kung ang ating buhay from Monday to Saturday ay hindi tayo namumuhay na maka-Diyos, hindi masasabi na tayo po ay tapat. Amen? Paano masasabing tayo tapat sa Diyos? Kung Monday to Saturday, ang ating pinapakinggang awitin ay mga kasilakla, magkatulog ba? So mga kapatid, kung tayo pinakikinig ng mga awiting makamundo, ay hindi tayo masasabing tapat. Sabi ng Bible, no man can serve two masters. So dito, pag Sunday, umaawit tayo ng mga awiting mga Diyos. Di ba? Ay ano naman ang ating pinapakinggang awitin kapag from Monday to Saturday? Di ba? O tukso, ngayon ano ako, ngayon. Di ba? O yung nalimutan ko na yung ano eh. Sana dalawang puso ko. Di ba? So hindi na alam yan ng mga kabataan dito ngayon, ng mga kanta yan eh. So mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo masasabing tapat sa Diyos kung tayo po'y nakikiayon pa rin sa takbo ng sanglibutan ito. Hindi po tayo masasabing tapat. Hindi masasabing tapat tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Sus, kung hindi naman natin binabasa ang Bible araw at gabi. Diba? Kung hindi natin ipinapamuhay ang salita ng Diyos. So mga kapatid, para masabing tayo po'y lumalakad sa katotohanan, nabubuhay tayo sa katotohanan, ipamuhay natin yung salita ng Diyos. Gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? So we need, kailangan po ng allegiance, kailangan po ng katapatan para masabi talaga ng tao na tayo po ay nabubuhay sa katotohanan. Para masabi ng ating mga kapatid, ng ating kapwa mananampalataya na tayo po ay nabubuhay sa katotohanan. Amen? So yun po yung pangalawa na kailangan. Pangatlo, verse 1, 5, 6, 11, sabi po ng verse 1, the elder unto the well-beloved Jesus, whom I love in the truth. Then verse 2, binanggit po yung salitang beloved. And then verse 5, sabi po dito, beloved pa rin, thou doest faithfully. And then verse 6, sabi pa rin po dito, which have borne witness of thy charity. So yung salita pong charity, pag-ibig. Verse 11, sabi po dito, beloved, follow not that which is evil. So mga kapatid, ang kailangan po para masabi na tayo po'y nabubuhay, lumalakad sa katotohanan, kailangan po ng affection. Di ba? Affection, yung pagmamahal o pag-ibig. Kanina sa Sunday School, nabanggit yung salitang pag-ibig o love. Di ba? Binanggit po yung kanina ni Brother Luis. Ngayon po mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga talaga ng salitang pag-ibig o yung pag-ibig sa buhay po natin. Napakahalaga po niyan. Parang sa mag-asawa, kung talaga nagmamahalan ng mag-asawa, di ba Brother Ali? Umahal talaga si Sister Kerubi. Diba? So kung talagang mahal niya si Sister Kerubi, kahit ano ba yung pagkukulang niyan, hindi mo titignan. Diba? Kung ano man ang pagkukulang niyan ng iyong asawa, vice versa lang po yan. So kung ano man ang pagkukulang din ni Brother Rocky, so hindi mo siya ikukumpara sa ibang lalaki. Hindi mo siya ikukumpara sa ibang asawa. Yun ang tunay na pagmamahal. Titingnan mo yung value. Titingnan mo yung kanyang halaga. Diba? Halaga niya bilang asawa, halaga niya bilang tatay, halaga niya bilang nanay. So yun ang iyong titingnan. So hindi mo titingnan yung mga maling pagkukulang o yung mga maling nagagawa po niya. Amen? So kung talagang nagmamahal. So no comparison. Huwag mong i-compare sa iba at kalilimutan ang mga nakaraan, kalilimutan ang mga masasamang bagay na nangyari. Amen? So upang manatiling masaya at mapayapa ang pagsasama. Amen? So yun po yung pagmamahal.
Kailangan po, para masabing tayo po ay nasa katotohanan, ay kailangan mayroon pong pagmamahal o pag-ibig. So, walang comparison. Huwag natin titingnan. Kasi ganun po ang ginawa sa atin ng Diyos. Hindi tayo kinumpir ng Diyos sa mga anghel. Amen? Hindi tayo kinumpir ng Diyos sa mga bagay sa mundong ito. Tayo ay minahal ng Diyos. Sabi nga ng Romans chapter 5, verse 8, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Tayo ay inibig ng Diyos kahit tayo makasalanan. Christ died for us. So hindi tinignan ng Diyos yung ating mga pagkakamali at yung mga pagkakamali pa na ating magagawa. Hindi po yun tinignan. At hindi tayo kinumpe. Mas mahal pa nga tayo ng Diyos kaysa sa mga anghel eh. Di ba? At mas mahal tayo ng Diyos sa anumang bagay sa mundong ito. Tayo ang minahal niya, for God so loved. Di ba? Yung salitang so, talagang nandoon yung salitang so upang ipakita sa atin, bigyan din sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Hindi sinabing for God loved the world. Kundi ang sabi po doon, for God so loved the world. So ipinapakita, 2 letters lang po yun. Pero napakahalaga po ng salitang so. Napakahalaga ng salitang so. Upang bigyan diin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So mga kapatid, kung ikaw ay talaga nasa katotohanan, lumalakad ka sa katotohanan, nabubuhay ka sa katotohanan, dapat naghahari sa iyo ang pag-ibig. Hindi galit, hindi inggit, hindi sama ng loob. Di ba? Hindi sama ng loob. Ang lumipas ay lumipas, tapos na. Pass is pass. Yun po yun. Di ba? Hindi yung ilang araw na lumipas, nakasimangot pa rin tayo. Ilang araw na lumipas, galit pa rin tayo. Ilang araw na lumipas, nandito pa rin yung sama ng loob, ay panis na yan. Di ba? Kung yung pagkain, panis na yan. So mga kapatid, mga minamahal, dapat nandoon naghahari sa atin ang pag-ibig. Tama ba, Brother Rocky? Amen. Relax mo yan, dapat dito si Sister Perry. Yung mga sunyap na kwan eh. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, yun po ang pag-ibig. No comparison. Huwag natin i-compare ang ating asawa. Ganun din po sa mga anak. Diba? Kahit ang inyong mga tatay o nanay may pagkukulang, huwag niyo po yung i-compare sa ibang magulang. Amen? Huwag niyo po yung i-compare sa ibang magulang. Yan ang magulang ninyo, yan ang kaloob ng Diyos sa inyo. Kaya pakamahalin ang magulang. Kaya no comparison, kung mahal niyo po sila, huwag niyo po sila i-compare sa ibang tao o sa ibang magulang. Ganon din ang inyong mga anak. Ay huwag niyo po i-compare sa ibang anak. Diba? So kung meron man yung pagkukulang, ay turuan. Kaya nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. He will not depart from it. So train up a child. Kaya nandito po yung salita ng Diyos. Ito ang babago sa kanila, ito ang magtuturo sa kanila. At paano nila ito matututunan ang salita ng Diyos kung walang magtuturo? Kaya dapat sa inyong mga tahanan, di ba? Kaya dapat sa inyong mga tahanan, bago matulog, ay mayroon pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat yung mga tatay, tumatay yung spiritual leader. Di ba? Spiritual leader ang tatay. Ang tatay talaga ang leader. Ang tatay ay provider. Hindi lamang provider, hindi lamang protector. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang tatay ay dapat spiritual leader. Ikaw ang mag-aakay sa iyong asawa at anak patungo kay Kristo. Patungo sa Diyos. Kaya dapat sa tahanan ay mayroon pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po mga kapatid, upang tayo po'y masabi na tayo po'y talagang lumalakad, nabubuhay sa katotohanan. Kaya, yun nga po, sinasabi ko po sa inyo, si Pastor Sosa, every time na ako po'y napapapunta sa kanilang tahanan every Monday,
Ay bago kami kumain, di ba? Bago kami kumain, nandiyan yung pagkain, lalamig, mainit yung pagkain, and then hanggang sa iyan po ay lumamig na. Sapagkat ano ang unahin? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang dapat unahin. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, but He answered and said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So ang salita ng Diyos ay mahalaga din. Mas mahalaga ba ito sa pagkain? Yun po mga kapatid, na kailangan dapat sa tahanan ay mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos. So yun po ang ikatlong affection. Kailangan makita sa atin na naghahari sa atin ay pag-ibig, hindi galit, hindi inggit, hindi sama ng loob. Di ba? So, yun po ang napakaganda. Then, pangalawa po, yun po yung requirements. Pangalawa, the reward of the truth. So, napakaganda po talaga na tayo po'y nabubuhay sa katotohanan. Lumalakad sa katotohanan. Kapag ikaw ay nasa katotohanan, walang batas na maaaring sumako po dito. Walang batas. Hindi ka pwedeng hatulan. Ay nasa katotohanan ka na eh. So, ano pang hahatol sa'yo? Diba? Kaya nga sabi po ng Bible sa Galatians chapter 5, 22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So walang batas na pwedeng humusga. Walang batas na pwedeng humadol sa iyo. Kapag iyan ay talagang nasa sa buhay mo. Kapag ikaw ay lumalakad sa katotohanan. Mga kapatid, mga minamahal, there is a reward. Kapag ikaw ay laging nasa katotohanan, kapag ipinapabuhay mo ang katotohanan, the reward is, it will gives you, the truth gives you restfulness. Restfulness. In other words, peace. Ito ang bibigay sa iyo ng kapayapaan. Payapa ang buhay mo. Magiging payapa ang buhay mo. Lagi ka nasa kapayapaan kapag ipinapabuhay mo ang katotohanan. Kapag nabubuhay ka sa katotohanan. So kapag ikaw ay nabubuhay para kay Kristo. Kaya sabi nga po ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So mga kapatid, it will give us restfulness or peace. Ito'y magbibigay sa atin ng kapayapaan. Yan po ang pinakamagandang reward. Mayaman ka nga, pero magulo naman ang buhay mo. Mayaman ka nga, pero marami namang naniningil sa iyo. Mayaman ka nga, pero marami ka namang kaaway. Di ba? So, ito po yung pinakamagandang blessings. Ito yung pinakamagandang reward. Tingnan nyo yung mga mayayaman. Hindi sila makatulog sa gabi. Di ba? Sila'y nangangamba, sila'y may takot, na baka sila'y manakawan. Kaya nga naman, ang tataas ng kanilang pader, ang lalaki ng kanilang mga gate. Tapos lagi pandikandado, may mga bantay, may mga security guard. So nakakatakot po yun eh. Na minsan, dikandado na mga pinto mo, dami mga lock, at dami mga susi, tapos biglang nagkasunog. Kataranta ka na, nasa ng susi, hindi ko mabuksan ng pinto. Di ba? So yun po yung nakakatakot doon, na wala ka ng malabasan pa. So yung mga mayayaman, dahil wala silang kapayapaan, hindi sila makatulog sa gabi. Diba? Kaya mga kapatid, ito po yung pinakamagandang reward na ikaw ay nasa katotohanan. Ako po, sinasabi ko nga po sa inyo, payapa na ang buhay ko. Naging tahimik ang buhay ko. Simula nung tinanggap ko si Kristo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat kung wala pa ako kay Kristo, malamang sobrang gulo ng buhay ko. So, nung tinanggap ko si Kristo, kaya sabi nga po ng Panginoon Jesus sa John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Di ba? Na katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo.
Kaya ako po'y napasaya na ako po ay nandito ngayon sa katotohanan. Nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking buhay. Tingnan po natin ang 2 John verse 3. 2 John verse 3. Sabi po dito, mga kapatid, mga minamahal, sa verse 3, grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Kapag nasa katotohanan ka, nabubuhay ka sa katotohanan, ipinapamuhay mo katotohanan, magkakaroon ka ng kapayapaan. So yun po yung reward. Ito ang pinakamagandang pagpapala ng Diyos, yung kapayapaan. Amen? Ay kaya po magulo sa Israel eh. Bakit? Wala sila sa katotohanan. Hindi pinapabuhay ang katotohanan. Hindi tanggapin ang katotohanan. Kaya magulo sa Israel. Yun po yun. Yun po ang isang dahilan. Maaaring talaga nakasulat na sa Bible. Kasi nga, isa nga po sa dahilan, ayaw tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun yung katotohanan. Si Kristo dumating na kanilang tagapagligtas. Ayaw pang paniwalaan at ipinako pa sa krus. At hanggang ngayon ay ayaw tanggapin si Kristo bilang tunay na Diyos. Hindi nila kilala si Kristo. Diba? So kilala nila si Kristo bilang isang propeta, bilang isang tao, bilang isang kaibigan, bilang isang kamag-anak. Yon ang kanilang pagkakilala kay Kristo. Hindi nila tanggapin si Kristo bilang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So yun po ang problema, bakit mayroong kaguluhan sa bansang Israel. Amen? Hindi dahil sa mayroon silang kaaway. No. Kundi isa sa mga dahilan ay sapagkat ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. So yun po mga kapatid, ito po ang magandang reward sa atin ng katotohanan, peace or restfulness. Pangalawa, na reward sa atin, 1 John chapter 2 verse 12. 1 John chapter 2 verse 12. Nasabi po dito, my little children, these things write I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. So, pangalawa pong reward ng katotohanan ito sa ating mga kapatid, mga minamahal, remission. Kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, ang sabi po ng Acts chapter 10, verse 43. Acts chapter 10, verse 43. To Him give all the prophets witness that through His name, whosoever believeth in Him shall receive remission of sins. Ang sino mang sasampalataya kay Kristo. Amen? Ang sino mang sasampalataya kay Kristo, tiyak natatanggap ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. So, ang sino mang sasampalataya. So, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, ang sino mang tao nagpapako sa krus dahil sa kanilang mga kasalanan, ay hindi pa rin niya tatanggap ng kapatawaran kung hindi siya sasampalataya kay Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, kahit ang isang tao ay magpakabait, magbago sa kanyang buhay, kung hindi pa rin siya sasampalataya kay Kristo, hindi siya magkakaroon ng kapatawaran, hindi siya tatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat ang sabi po ng Bible, whosoever believeth in Him shall receive remissions of sin. Ang sino mang sasampalataya, tiyak natatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Roma chapter 5 verse 1. Roma chapter 5 verse 1. Sabi po ng Roma, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ang sino mang sasampalataya, tayo po ay pinawalang sala, pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya.
hindi sa pagpapagong buhay. Di ba? Hindi ko sinabi huwag kayong magbagong buhay. Pero una sa lahat, tayo po'y pinapaging banal, pinawalang sala, we are justified by faith. Tayo ay tumanggap ng kapatawaran by faith. So yun po ang sinasabi ng Bible. At bilang tayo pinatawag na, bilang tayo tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, kapatid, magbago ka na. Di ba? Magbago ka na. So yun po mga kapatid, ito po ang pinakamagandang reward na ating tinanggap. Restfulness, remission, and then last na reward po ng ating Panginoon ng katotohanan ito. Ang sabi po ng 3 John, verse 3 and 4, ang sabi po dito, 3 John, verse 3, For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as the walkers in the truth rejoice greatly. Verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Mga kapatid, kung ikaw ay mabubuhay sa katotohanan, kung lalakad ka sa katotohanan, ipapabuhay mo ang katotohanan, ang pinakamagandang reward na iyong tatanggapin, rejoicing. Rejoicing. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako'y masaya. Dahil ako'y nasa katotohanan. Ako'y masaya dahil nagkaroon ako ng kapayapaan. So ito po yung kagalakan na lumalakad sa katotohanan. Sapagkat ang iba na hindi lumalakad sa katotohanan, yung nabubuhay sa kasalanan, laging may pangamba, laging may takot, laging mayroong lungkot. Diba? Kapag hindi natin ipinapabuhay ang katotohanan at tayo nabubuhay sa kasalanan, mayroon tayong pangamba, mayroon tayong kalungkutan. So kung bakit nagtitiis, bakit nagsasuffer? Dahil nga hindi nabubuhay sa katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung pinakamagandang reward sa atin. Yung rejoicing. Na kahit walang pera, di ba? Kahit walang pera, kahit nangungupahan, pero kung ikaw ay nasa katotohanan, magkakaroon ka ng kagalakan. Kahit tricycle driver nga lang eh. Di ba? Kahit tricycle driver lang, masaya. Bakit? Nasa katotohanan. Oh, yung nag-ibig na. O, di ba? Nasa katotohanan eh. Masaya kahit tricycle driver lang. Diba? Masaya kahit hindi mayaman. Masaya kahit walang pera, walang yaman. So dahil nasa katotohanan, yung ibang tao mayaman nga, pero malungkot ang buhay. So mga kapatid, ito po ang pinakamagandang reward. Yung tayo po ay talagang mayroong kagalakan sapagkat tayo po ay nasa katotohanan. So maaaring maliit lang to itong ating bahay-sambahan. Maaaring kakunti po tayo pero masaya sapagkat tayo nasa katotohanan, tayo palaki. May malaki nga kanilang church building. Marami nga sila. Kaya tanong, sila may palaki. Diba? Ang sabi ng Matthew chapter 7, tingnan nga po natin ang ating Bible. Sa Matthew chapter 7, basahin po natin verse 13, 14, and 15. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. So, malaki nga ang kanilang bahay-sambahan o ang kanilang church building at malawak ang pintuan. Pero ano sabi po niya sa verse 13? Verse 13, and broad is the way that leadeth to destructions. Ang dulo naman ay kapahamakan. Ang dulo ay kapahamakan. Amen? So tayo po mga kapatid, mga minamahal na sa katotohanan tayo, masaya na tayo mayroong katiyakan ng langit, masaya na tayo po ay mga ligtas. Amen? Verse 14, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya madalas nyo po naririnig sa akin, ako'y masaya. Bakit? Mayroong buhay na walang hanggan.
ibinigay ng Diyos, regalo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, and few there be that find it. Kakaunti ang nakakasumpong. So kakaunti po tayo. Amen? Sapagkat ang gusto nila ay doon sa malaki ang pintuan. Gusto nila na sila ay huwag pagbawalan. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung pinakamagandang reward. Rejoicing. Masaya kahit walang pera. Masaya kahit mahirap. Masaya kahit tricycle driver. Masaya kahit hindi nakakapasok sa mga university. Di ba? So masaya kahit walang ipon. Masaya kahit nangungupahan. So mga kapatid, sapagkat lumalakad ka sa katotohanan. Last mga kapatid, revelations of the truth. Revelations of the truth. Nakita po natin the requirements of the truth, the reward of the truth, then last mga kapatid, the revelations of the truth. So mga kapatid, mga minamahal, it shows that the truth is more than life. Ipinapahayag po talaga ng salita ng Diyos na ang katotohanan ay higit sa buhay. It shows that the truth is more than anything in this world. Ang katotohanan ay higit sa mga bagay sa mundo ito. Pero sa ibang tao, ang mas mahalaga sa kanila, ang pinakamahalaga sa kanila, yung buhay nila. Sa ibang tao, ang mahalaga ay yung mga mayaman sa mundo ito, yung mga bagay sa mundo ito. Pero, kay Kristo, to our Savior, the truth is more than life. The truth is more than life. Higit ito sa buhay. Higit ito sa kanyang buhay. Bakit? Sapagkat si Kristo, mga kapatid, mga minamahal, Jesus Christ, our Savior, live and die for the truth. Kaya mga kapatid, the truth is more than life. Our Savior live and die for the truth. Nabuhay at namatay para sa katotohanan. Kaya mga kapatid, hindi pa ito sa buhay. Yun po yung katotohanan. Yun po ang pagpapahayag ng katotohanan. Na talagang ang katotohanan ay higit sa buhay. Higit pa yan. Mahal sa ibang tao, nakikita natin yung kasinungalingan sapagkat ang mas mahalaga sa kanila yung buhay nila. Pero sa ating Panginoong Hesus, ang pinakamahalaga ay yung katotohanan. Sapagkat siya ay nabuhay at namatay para sa katotohanan. Ganon din po yung mga saints, di ba? The saints, yung mga mananampalataya, yung mga alagad ni Kristo, they live and die for the truth. Sila ay nabuhay at namatay para sa katotohanan. Si Apostol John, binawi ba niya ang mga katotohanan ito? Hindi. Na kahit siya inilubog na sa umukulong langis or mantika, siya'y nanindigan sa katotohanan. At kahit siya po ay pinapon na sa island of Patmos, talagang siya po ay nanindigan sa katotohanan. Si Apostol Pedro, kahit siya po ay alam niya siya ipapako sa krus, hindi niya tinalikuran ang katotohanan sapagkat ito ang mahalaga sa kanila. Ang katotohanan ay higit pa sa mga bagay sa mundong ito. Yun po ang katotohanan. They live and die for the truth. Si Apostol Pablo, di ba? Kahit alam niya na siya'y pupugutan ng ulo, kahit alam nilang papatayin po sila, pero sila po ay nabuhay pa rin, pinamuhay ang katotohanan. Sapagkat ito'y higit pa sa kanilang buhay. Higit pa sa kanilang buhay, higit pa sa mga bagay sa mundo ito. So mga kapatid, we need to live and die for the truth. Si Kristo ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So the Scriptures will remain. Ang salita ng Diyos, sapagkat ito'y katotohanan, so ito po ay mananatili magpakailan-kailanman.
Amen? Kaya salamat sa Diyos, iningatan niya ang kanyang salita, sapagkat mahalaga sa Diyos ang katotohanan. Alam ng Diyos, dadami ang mga false religion. Ang false religion sa buong mundo ay 4,200 na mga false religion na ito, mga kapatid, mga minamahal. Opo, nagtuturo din naman ng katotohanan. False religion, pastor, nagtuturo ng katotohanan. Oo naman. Kaya lamang ang problema, half truth, half lie. Kalhating katotohanan, kalhating kasinungalingan, yan po ang itinuturo ng mga false religion. Hindi naman po lahat ay mali. Pero ang masama pa rin, ay hindi lahat ay katotohanan ang kanilang itinuturo. So hindi po pwede na magtuturo ka ng katotohanan at hindi rin po pwede na magtuturo ka rin ng kasinungalingan. Hindi po yung katanggap-tanggap sa Diyos. So mga kapatid, yan po ang katotohanan na talagang alam ng Diyos mag-i-exist ang maraming false religion, false doctrine, false teaching, false teacher sa mundong ito. Alam po yan ng Diyos kung bakit hanggang ngayon nananatili ang kanyang salita. Sa iba naman, 1/4 yung katotohanan, 3/4 ang kasinungalingan. Yun po yung turo ng iba. Diba? So yun po ang nakakalungkot sa ating mundo ngayon, sa ating panahon. So sana piliin po ninyo yung church na itinatag ni Kristo, yung church na nagtuturo ng katotohanan, teaching the truth, preaching the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Piliin nyo po yung talagang nagtuturo ng katotohanan. Mag-ingat sa mga false religion. Mag-ingat sa mga false religion. Napakaraming false religion po ngayon. Itinuturo na si Kristo ay tao lang. Yan po ang mga false religion na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sila po ang mga false religion. Ang mga false religion ay nagtuturo na ikaw ay palangit basta ikaw ay mabait. Na ikaw ay palangit. Ang kaluluwa mo sa langit ang pupunta, dadasalan namin yan. 1 taon namin yung dadasalan para sa langit yung mapunta. Saan sa Bible yun? Diba? Saan sa Bible na kailangan dasalan ang kaluluwa ng taong patay? Diba? So wala po sa Bible. Ang kaligtasan ay matatanggap mo ngayon kung tatanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Magkakaroon ka ng kaligtasan, katiyakan ng langit, kung sasampalataya ka kay Kristo ngayon, na si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Sampalatayanan na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Yan po ang katotohanan. Ay tinuturo po ng mga false religion na ang baptism daw ay nakakapagligtas. Ang baptism ay hindi nakakapagligtas. Ang baptism ay hindi nakakapaghugas ng kasalanan. Yan po ang katotohanan. Ang turo ng mga false religion ay nakakapaghugas daw ng kasalanan. Mali. Ang naghugas po sa ating mga kasalanan ay tanging dugo lamang ni Kristo. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. Tingnan po ang Bible. 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Hindi po nakakapaghugas ng kasalanan ang baptism. So mga kapatid, mag-ingat sa mga false religion. So ngayon, alam mo false religion yan. Sasama ka ba sa kanila? Alam mo false religion yan. Aatin ka ba ng pagsamba niyan? So kung alam mo yan ay false religion, sabi ko nga po sa inyo, kahit meron po nag-i-invite sa akin, dahil alam mo namang mali ang kanilang turo, alam mo mali ang kanilang turo ay hindi po ako nagpa-invite sa kanila. Kasi nasabi ng Bible sa 3 John verse 11, follow not
that which is evil. Follow not. Huwag natin sundin. Huwag natin gawin kung ano ang masama. So mamuhay tayo, ipamuhay natin ang katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos po. Sa pagtatapos. Sabi po ng Panginoon Jesus sa John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ngayon po mga kapatid, mga minamahal, ay isinusulong na po ang one world religion. Isinusulong na po ang one world religion. The Bible says, follow not that which is evil. So hindi po tayo makikisama doon po sa one world religion. Hindi po tayo makikiayon sa one world religion. Amen? Sapagkat hindi nga po nila tanggap si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sinasabi po na nagsusulong ng one world religion, sinasabi po ng taong ito, na sinasabi niya, every religion is the way to arrive at heaven. That's wrong. Mali po yun. Sinasabi ng taong yun, every religion is the way to arrive at heaven. That is wrong. Ang sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Follow not which is evil. To God be the glory. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y bumibigit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli, kami po ay nagpupuri ng papasalamat na kami po ay dinala ko sa katotohanan. Nawa, ang katotohanan ito ay aming pamuhay. Makita sa amin na kami po ay nabubuhay, lumalakad sa katotohanan. Layuan namin ang anumang uri ng kasalanan. Layuan namin ang mga maling turo na nagkalat sa mundong ito. Nawa ang katotohanan ito ay aming pong ibahagi sa aming pong mga kaibigan, kaklase, kapatid, kamag-anak, kapitbahay. Nawa ang bayan ito, ang bansang ito, nawa ay patuloy na lumaganap ay ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo po kaming samahan at gabayan sa aming pong paglilingkod. Salamat po sa inyong pong banal na salita na nahayag. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At dalangin ko po aming Diyos sa umagang ito, kayo po ang mga magpala sa kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang pong pag-aaral, ang trabaho po nila, ang kanilang mga mahal sa buhay, pagpalain po. At dalangin ko po aming Diyos na sa bawat sandali, sa bawat araw, patuloy mo po igawad sa amin ang inyong divine protection. Salamat po Ama, tubayaan sa aming dalangin, hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.